Sa media day ng NBA Finals, ni-reveal na si Victor Wembanyama ang magiging cover ng NBA 2K. Gumawa na rin ng pampaswerte si Wemby. Hinimas na si Guillermo ang Lucky Charm. Mukhang gumawa na ng pangontra itong si Wemby sa sumpa dahil na-interview pa naman siya ni Malika Andrews. Halos lahat ng nai-interview niya minamalas tulad ni Morant, Tatum, Haliburton at wag naman sana si Wemby. Base pa sa kanya, handa siya sa physicality ng finals na ang pakiramdam pa naman ni Wembanyama after ng Knicks niya sa series, kaya niya pang maglaro ng isa pang series. Ganun siya ka-ready sa finals. Dahil din sa tinawag silang walang experience, base kay Wemby, advantage yun dahil nakakagawa naman sila ng impossible things. Gaya ngayon, nakapasok sila ng NBA Finals. Yung ibang mga fans naman nayabangan kay Wemby nang sinabi niyang kaya niya pa ng isang series after ng Knicks. Kaso yan kasi ang nawala sa NBA dati mula nang si Jokic ang naging best player dahil nonchalant. Tapos yung pumalit or si SGA, ang focus hindi yung pagiging player kundi yung pagiging model niya. Hindi daw kasi siya nag-uulit ng damit. Based pa sa mga scout, ang possible na magbantay kay Wemby bukod kay Karl Anthony Towns ay si OG Anunoby dahil sa physicality at quickness. Based kasi sa scouting report, kaya si OG ang sinabing best defender kay Wemby dahil nababawasan niya ng possession si Wembanyama. Ang Knicks kasi nagre-rely sa heavy offense pero ngayong papasok ng final sila din ang number 1 sa defense. Sa Knicks, ang number 1 scorer nila si Bronson, 27 points, 2 rebounds, 6 assists, 1 steal, 48 and 35%. Siya din ang leader sa field goal made sa playoffs. Isa din siya sa most clutch player. Lalo na yung ginawa niya sa Cavaliers. Nag-a-average din si Bronson since 2024 kontra sa San Antonio ng 34 points, 4 rebounds, 7 assists at nagawa din ni Bronson ang kanyang career high na 61 points kontra din sa San Antonio. Sa 6 na pagtatapat ng Spurs at Knicks since dumating si Wembanyama, tig-3 panalo at tig-3 talo. Ang tiebreaker doon yung NBA Cup na panalo yung Knicks kaya meron silang 4-3 kontra sa Spurs. Sa last 3 games nga lang na nakalaban ng Knicks ang Spurs, na-limit lang si Bronson sa 24 points, 5 rebounds, 8 assists. Mataas pa rin naman ang average na yan. Kaso nasa 38% sa field at 37% sa 3-point area si Bronson sa 3 games na yun. Dahil si Stephon Castle ang mostly nagbabantay sa kanya sa 3 nakaraang game. Based sa stats, hirap si Bronson sa mga wing player gaya ng Thompson brother, Dyson Daniels at Stephon Castle. Kaso yung mga primary position nila mga guards. Kaso lang ang size nila pang wing player na. Nasa 6'6 ang height ni Castle na merong 6'9 wingspan. Mula sa 50% shooting ni SGA, na limit lang ni Castle sa 40% nung West Finals. Aminado din naman si Bronson na matinding defender si Castle at aminado naman si Castle na mahirap din bantayan si Bronson dahil mas physical siya kay SGA. Nagpa-flop din si Bronson pero hindi nagiging isda na bumabagsak ng sahig. Dahil mismong si Castle, inamin niyang nagpa-flop din naman sila para makabenta ng tawag sa official. Parang lahat naman ng mga player ngayon gumagawa na ng flop eh. Kung si Castle lang ang magbabantay kay Bronson, mahihirapan siya. Dahil ang Knicks merong style na katulad ng sa Boston dati no ginamit nila sa finals noong 2024 ata yun. Nang tatarget lock sila ng player na may pinakamahinang defense or mismatch hunting. Parang ginawa ng Knicks kay James Harden nung East Finals. Walang magawa ang Cavaliers kundi dapat iupo na lang si Harden nun dahil lagi siyang natatarget lock ni Bronson. Lamang naman ang Spurs kontra sa Cavaliers pagdating sa mga defender. Yung mga guards pa ng San Antonio para mga small forward na ang build. Kaya sino ang tatargetin ni Bronson para makipag-switch? Ngayon ko lang din pala naalala na si Jordan Clarkson taga San Antonio. Kaya excited siyang makatapat ang kanyang hometown team. Dati kasi nakakasama niya si David Robinson at si Tim Duncan. Bumisita pa nga ng birthday niya yun eh. Based din kay Clarkson, isa sa kanilang dalawa ni Dylan Harper ang mag-uuwi ng championship sa Pilipinas. Nagre-represent din sila ngayon ng mga Pilipino sa NBA Finals. Si Dylan Harper kasi malalito lapid at saka mark, laging halos tahimik lang. Kaya pala number 2 yung jersey number niya eh. Ngayon lang din naging open si Harper sa Philippine connection niya.
Sa playoff, si Clarkson mayroong 5 points, 1 rebound, almost 1 assist sa loob ng 11 minutes. Isa siya sa bench scorer ng Knicks. Si Harper naman 13 points, 5 rebounds, 2 assists, 1 steal, 52 and 36% sa playoffs. Sa loob naman yon ng 25 minutes, siya ang top scorer sa bench ng San Antonio at tinawag na magiging X-factor sa Spurs para manalo kontra sa Knicks.